At eto na nga mga kababayan, Master Judea na naman. Kumusta po kayo? Ayan. Oo. At dito sa video na ito, pag-uusapan natin mga kababayan, ang mga bago na namang issue na mainit-init pa. Oo. 5 araw na lang po pala ha. Mag-i-eleksyon na. Pero habang papalapit ng papalapit ang araw ng eleksyon, aba, painit din ng painit. Oo. Ang iinit na. Ang init na ng salpukan ng mga politiko, mga kababayan. Lalo-lalo na yung mga aso nila. Na hirap na ipagtanggol yung mga amo nilang walang kwenta. O, di ba? O, eto, mainit-init pa. BP Sara, ha? Binoljak na naman si Auntie Claire nyo. Oo. Dinurog na naman ni BP Sara at pinagtawanan si Auntie Claire nyo. Oo. Ayan kasi Auntie Claire eh. Wala eh. Halatang halata naman. Na hirap ko na ipagtanggol yung amo mo. Kaya kung ano-ano na lang lumalabas dyan sa bibig mo. O, di ba? O. At pag-uusapan natin din mga kababayan, ha? Mga Duterte supporter at ang mga Dutertes mismo, full force na sa pagsuporta sa Duterte candidates. Yun, no? Pag-uusapan natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Bata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Bata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. At tayo na nga mga kababayan, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, ako nga pala si Master Judea, nagbabalik na naman. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, at doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po tayo, alright? So, mga kababayan, kumusta po kayo? Kanina nga po pala, nandyan tayo sa Kainta, no? Sa, ano ba to? One Arena. Yan, dyan sa Kainta. Nagsalita po dyan si Master Judea at maraming salamat doon sa mga nakadaupang pilot natin dyan sa Kainta kanina. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating mga kandidato, lalo-lalo na kay Pastor Apollo si Kibuloy, mga kababayan. Pastor Kibuloy, ang iboto sa balota. Number 53, ipanalo natin siya. Yeah! At syempre pa, mga kababayan, habang papalapit ng papalapit, painit ng painit. At eto, mainit na mainit. BP Sara, Binoljak, si Auntie Claire nyo. Oh. Ito kasi si Auntie Claire, no, wala nang ibang pinagkakaabalahan kundi yung pagsagot yan sa mga pirata ni BP Sara Duterte. Oh, yung napakaraming nagawa tuloy ng amon niya, hindi na niya masabi. Sorry, meron ba? May nagawa na ba? Oh, si Auntie Claire, sabi ko sa inyo, konting-konti na lang, magre-resign na yan eh. Hirap na yan eh. Oo. Ito kasi, yung trabaho niya, hindi yan ginagamitan ng utak. Oo. Yung utak niya, hindi naman gumagana dyan eh. Kasi, kung ano yung gustong mangyari ng amo niya, ayun din naman ang gagawin niya. Oh, so, hindi naman niya
gagamitin yung pinag-aralan niya. Di ba? Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. At ito, galit na galit kasi Auntie Claire, oh. Dahil si BP Sara Duterte, nung isang araw, bumuga ng bumuga. Aba, sumagot. Oo. Sumagot si Auntie Claire nyo. Oo. Pero bago tayo magsimula, ha, kayo ba ay meron ng mga kodigo sa darating na eleksyon? Oo. Huwag kakalimutan, ha, straight PDP laban tayo. O, yung mga kakampi natin, straight PDP laban tayo. Yung mga kalaban natin, straight PDP laban din kayo, ha. At yung mga pulahan, straight PDP laban Dilawan, straight PDP laban Pinklawan, straight PDP laban tayo, ha. Oo. Wala nang iba. Oo. Yung iba dyan, mga saling ket-ket lang yan. Oo. Yung iba dyan, mga luma na. Oo. Yung uma dyan, mga kumita na. Oo. Dito tayo sa bago. Duterte. Walang bahid ng korupsyon. Yan. Di ba? Sige, ha. Diyan sa social media, sa Facebook, mayroon dyan mga sample balot, ha, ng Duterte candidates. Vote straight tayo. PDP laban, ha. Okay? Alright, umpisa na natin, mga kababayan. At ito yung mukha ng Pilipinas ngayon. Payag ba kayo? Ito ang mukha ng Pilipinas. Walang hiya. Pag ito ang mukha ng Pilipinas, baka araw-araw may magbabaringan. Pero wag sa harap niya, ha? Oo. Huwag kayo sa harap ng bahay niya magbabarilan kasi hindi yan counted as crime pag hindi sa harap niya. Yan, okay? So, mga kababayan, noong isang araw, inaswasan ito ni BP Sara Duterte. Aba, sumagot ang luka-luka. Oo, talaga naman. Oo. Pero sagot niya, Sa kanya pala nang galing oh, ang fake news. oh. Siya pala ang source ng fake news na ito Sino? na pinapakalat Oh. laban sa unang ginang, kay First Lady. Oh. Unang-una po, Ano? kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tanungin ko kayo, mga kababayan. Sino ba paniniwalaan nyo? Si Claire Castro na ubod ng sinungaling kagaya ng kanyang amo? O ang Vice Presidente ng Pilipinas? Pero, siyempre, siguro baka yung iba nagtataka, ano ba yung sinabi kasi ni BP Sara Duterte? Oo. Bakit galit na galit nang gagalaitin na naman si Auntie Claire? Eto. Pakinggan muna natin, mga kababayan. Ito. Tandaan po natin, Ay, wala. Yung napanood yung mga video, mga putol-putol. Ito may papanood ko sa inyo. Buo po ito. Buong video ni BP Sara Duterte na ito yung was-was niya dyan kay Claire Castro. Yan, sinargo niya na lahat yan eh. Sinargo niya lahat yan. Oo. So ito, buo po itong video na ito. Ha? Pero ito no, kapag Duterte ang nagsasalita, hindi nakakasawa. Aminin nyo sa hindi. Kasi kahit gaano kahaba, pag Duterte ang nagsasalita, papanoorin talaga, tatapusin talaga eh. Yung unang nakagawian ng mga Pilipino. Oo, karamihan. Yung mga tatanga-tanga, hindi. Oo. Kasi yung tanga, hindi naman nila maintindihan sinasabi ng mga Duterte. Kasi yung mga Duterte, matatalino. Minsan matalinhaga yung mga sinasabi nila. Kaya yung mga patanga-tanga, yung mga nabubudol, yung kumakampi sa mga terorista, sa mga aktivista, mga patanga-tanga yan. Oo. Tayo-tayo lang. Yung mga matatalino na nakakaintindi sa mga sasabihin yan. Pero sa akin totoo lang, talagang pag Duterte ang nagsasalita, hindi nakakasawa. Katulad dito. Dito galit na galit si Claire Castro, mga kababayan. Tatapusin natin ang video, tapos pasasagutin natin si Claire Castro. Tapos papatugtog tayo, pasayawin natin si Claire Castro. Sayaw, next sayaw. Parang ano yun, no? Parang sintu-sintu na pinagtatanggol ni Claire Castro, no? Oo. Pati siya nagiging sintu-sintu na rin. Eto, BP Sara, was-wasan mo muna. Wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget. Tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob
loob ng budget ay lumabas yung impeachment ko. Yun yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. So, ang ibig, ang naisipahiwatig ni VP Sara Duterte dito, mga kababayan, na sa tuwing nakakagawa sila ng kabulastugan, halimbawa, pumapalpak sila sa mga trabaho nila, may nangyayaring mga bagay-bagay na hindi papabor sa kanila. Ang sinasabi po natin dito, administrasyon ni Marcos. Kapag may nangyayaring hindi maganda, napapalo sa kanila, gumagawa sila ng eksena. Totoo naman yun eh. Totoo naman, di ba? Lagi din silang gumagawa ng eksena, ng smokescreen para mapagtakpan ang tunay na issue na pinag-uusapan ng mga Pilipino. Di ba? Mula umpisa hanggang ngayon, ganyan ang ginagawa nila eh. Ito nga, si VP Sara na mismo ang nagsasabi. So, noong yung First Lady ng Pilipinas ay noon pinaghihinalaan pa lang nakasama noong isang na-overdose sa droga na yung mayaman na negosyante diyan sa Jumerica, di ba viral na viral 'yon na yung lumilitaw yung pangalan ni Kokak? Anong ginawa nila? Para mapagtakpan yung issue, kinidnap nila si Pangulong Duterte. Dahil alam nila na pag kinidnap si Pangulong Duterte, pag-uusapan yan sa buong Pilipinas at pag-uusapan yan sa buong mundo. So, anong mangyayari ngayon? Yung ibang mga issue, matatabunan na. Kasi nga, magpo-focus yung mga tao doon sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Di ba? Matalino rin eh, Matalino talaga pag mga demonyo, no? VP, siguro. Sige, tira. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisita nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about the Congressman na pang-atake sa inyo family? Hindi ko alam kasi hindi kami nagkausap pa ni Pangulong Duterte. At hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan na lang. So clearly, VP, you believe na this is part of political attack sa inyong mga Duterte? Oh yes ma'am. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang pang-cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Correct. Ano to? From national or we're talking here of local politics? National. Lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad nga na sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong mo kasi blank check yun eh. Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman, 20 pesos ang kilo ng bigas, isang araw lang. Alright.
So, putulin muna natin. Ang sinasabi ni VP Sara Duterte dito, merong police report. Okay? May police report na nandun di umano ang pangalan ng kokak. Sa tingin nyo, si VP Sara Duterte magsasalita nang wala siyang pinanghahawakan? Wala, buho ata yan. Kasi, pwede siyang kasuhan dyan. Pero bakit hindi siya kinasuhan or hindi siya makakasuhan? Baka totoo. At totoo talagang police report yung hawak ni VP Sara Duterte. Tuloy mo. Yung bigas naman. Ano ang pinantakip nila doon sa 20 pesos na bigas na kapalpakan nila? Tapos na, wala na. Kinalimutan na naman na pangako ay bigla na lang merong nag-file ng complaint kay Congressman Pulong. Okay, para po sa kaalaman ninyo, mga kababayan, ito pong issue kay Kong Pulong 2022 or 2023 pa po yan. Kumbaga napakatagal na yan at sa tingin ko nga naareglo na yan. Pero dahil ngayon, eleksyon, syempre ilalabas nila yan. Kasi kasiraan ng mga Duterte yan. Malamang sa alamang may nag-udyok dyan. Baka may nagbayad pa nga dyan. Lumantad ka. Ilabas mo yung video. Pero bawal po yan. Dapat ang video na yan ay dapat isinusubmit sa korte yan, ginagamit na ebidensya. At pwede mo lang ilabas yan pagtapos na investigasyon. Diba? Bakit nag-leak ngayon? Wala naman talaga sila mga kababayan na balak na kasuhan si Pulong Duterte. Ang gusto lang nila sirain. Hindi nila kakasuhan yan, si Pulong Duterte. Ang gusto lang nila, bumagsak ang mga Duterte, mawala sa landas nila ang mga Duterte, at mamuhay sila happily ever after. At yung di umano'y sinasaktan ni Congressman Pulong Duterte, bugaw yun. Bugaw, mga kababayan. Yun po yung nagbebenta ng laman ng mga babae. Nagbebenta po ng mga babae. So kung ano yung nasa likod nun, ng kwento na yon, basta ang importante, masamang tao naman masamang tao. Yung, halimbawa man, sinasaktan ni Kong Pulong, baka, may nagsumbong kay Kong Pulong na, binubugaw ako niyan. Baka doon nag-ugat. Pero wala tayong knowledge doon, mga kababayan. Magtuon lang tayo dito muna kay VP Sara Duterte. Tuloy. Bigas po kasi sinasabi raw po ng communities para na mag-give ito sa para na mag-gusto kami nila ayuda sa after the election. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIC, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Last question. Ano reaction mo sa case na nag-file against Pulong? Congressman Pulong? Sino po yun, sir? Masabi ng mahaba yung nasabi ko, sir. Nandiyan yan sa recording ko. Yes, sir. Ma'am, VP, ano masabi mo sa problema ng droga? Lalo po lumalala. Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin. Kasi Kapag yung ulo lulong sa droga. Napapansin nyo ba ngayon, mga kababayan? Parang wala tayong nakikitang nahuhuling adik, Wala tayong nakikita na kukulong na adik. Well, in fact, ang pinag-iinito ng NBI ngayon, ng CIDG, ng mga pulis, yung mga Duterte supporter, yung mga vlogger. Kaya nga ngayon, mga kababayan, parang talamak na talamak ang holdapan. Kanina lang, may Japanese restaurant na yung mamahalin na Japanese restaurant, hinold up.
Broad daylight. Yung Veterans Bank, hinold up. Pero, imbis na yun ang pagtuunan ng mga pulis, NBI, at kung ano-ano pang mga uniform personnel, ang pinagtutugunan nila, yung pagpa-file ng kaso sa mga vlogger. Yung pagpapadala ng sumpina sa mga vlogger. Yun yung putang bansa na ito talaga, no? Wala silang pakialam doon sa droga, sa kriminalidad, sa kung ano-anong karahasan nangyayari sa bansa. Pero may pakialam sila sa mga vlogger na nagpapakalat na ng fake news. Putang ina. Ano ba yung mas matimbang sa inyo? Ano dapat unahin nyo? Yung lumalalang kriminalidad, yung karahasan na nangyayari sa Pilipinas, o yung fake news na vlogger? Di ba? Yung fake news na vlogger, hindi yan ikamamatay ng mga Pilipino. Pero yung mga droga, yung mga adik, kriminalidad, mga holdapan na yan, yung mga riding in tandem, may kinamamatay ng mga Pilipino. Kanina meron na naman, mag-asawa na riding in tandem na naman. Pero itong mga bobo natin, ng mga uniform personnel, pasensya na po, kasi totoo naman ang pinag-iinitan nila, yung mga Duterte supporter. Mga vlogger. Yan nga si Banat Bay may sumpina, si Jun Abines may sumpina, Ibiugal Botata may sumpina na naman. Ba't hindi nyo sumpina yung mga drug addict, yung mga drug lord, yung mga kawatan, ba't hindi nyo sumpina? Walang hiya talaga. Nakakapag-init na ulo. Kaya mga kababayan, 5 araw na lang. Kunyeta, pag kayo nagpabudol pa, ewan ko na lang. Wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Totoo. Presidente natin nagdodroga po. Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil Yung presidente ba natin nagdodroga po ba? Mag-assume na lang tayo na totoo. Bakit? Bakit, BP? Ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video na paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Naku po! Tapos, si BP ang nagsabi. Authenticated daw yung video. Ano kaya to? hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niya magpa-drug test. Bakit kaya? Alex, Times of London. Can I ask, given how things have worked out, do you regret forming an alliance with President Marcos in 2022? No, because I am vice president right now, so I do not regret anything. I am able to help a lot of people. I'm able to help people nationwide because my office is a national office. On that note, I am thankful. I am thankful that the 2022 elections happened and that I became vice president. And I think this was really bound to happen. The 2022 elections was bound to happen so that everyone can see what a Marcos can do to a country, and that is just bring us to the road to perdition. Ma'am, gaano ka-importante ang result ng 2020 ng election ngayon sa susunod? At sa daw? How significant will be the result of the election now sa next election, ma'am? Well, depende. Kasi pag karamihan ay oposisyon ang nanalo, ay meron na talagang magtatanong at ahadlang sa mga maling ginagawa ng administrasyon. Kaya napakahalaga ng eleksyon na ito para sa bayan. Dahil kapag dumami ang oposisyon, ay makukwestiyon na sila all the way at hindi na nila kayang takutin lang o bayaran lang yung mga tao sa loob ng gobyerno. Mga 60 ay ilang days na lang before election, what do you intend to do, ma'am, para sabihin po ng Presidente yung kanyang Duterte? Araw na lang, ma'am. Opo. Tutuloy-tuloy pa rin yung kampanya namin. So, bukas meron kami sa Island Province, susunod sa Zamboanga, Sibugay, and then susunod sa North Cotabato. So, tuloy-tuloy. Pagkatapos ng North Cotabato, ginagawa pa yung schedule. Ang huling-huli ko,
supposedly is yung mass, holy mass for peaceful elections sa Davao na yon, the day before. Wala nang kampanya yon, the day before election day. Kung naka-schedule with PDP candidates, will you join the meeting de avance? March 8 supposedly ang meeting de avance ng PDP, pero nahihirapan ako ayusin yung schedule ko sa dami ng mga candidates na nagre-request na mabisita yung kanilang lugar at makakampanya para sa 10 senador. But with all of them, ma'am, with all the candidates. Thank you. Ma'am, sorry, but Ayun. we were running during the 2022 with PBBM under the unity ticket. Ma'am, ulit-ulit po na pinapangako yung 20 pesos sa bigas. Andun po kayo. Pero what were your thoughts back then? Actually, hindi ko siya narinig. Nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito or nagsinungaling siya noong sinasabi niya itong pangako na ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Sinungaling talaga eh. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Thank you. Thank you. Kung gusto nyo ng 20 pesos na bigas, alam ni VP Sara Duterte. Pero bakit? Bakit natutulungan si PBBM na binabanatan siya, dinudurog siya ng dinudurog? Hindi sasabihin. Now, alam nyo na. Alam nyo na kung sino talaga ang makakapagpababa ng bigas sa 20 pesos. Ayan alam ko, sabi ni VP Sara Duterte. Asking ma'am, yung businessman na yan sa rice na hindi talaga kaya and PBBM just lied. When was that for VP? Right after his announcement? Hindi. Nung pumunta ako sa Cebu meron yan silang August na event ang Cebu eh. Hindi siya sinulog. May August na event ang Cebu eh. I was invited there. And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Doon ko unang naramdaman yung disappointment ng mga tao doon sa hirap nila sa pagkain. Pero recent lang yun, ma'am? Or do they not? Hindi, mga... Nasa DepEd pa ako nun eh. Yung event na katabi ko, si First Lady, meron pinirmahan sa car. Hindi ko na alam ano. Okay. So yan mga babayan, buong-buo yung video. Doon galit na galit si Claire. Ito. At meron pa yan na isang video, mga kababayan, kung saan, yung tanto ko nga, di ba? Ayan, kumpleto na pala. Eto ngayon, panoorin natin si Ate Claire. Full video ni Ate Claire. Saan yun? Nawala na. Ito. Panoorin natin yung full video. Galit na galit si Ate Claire doon sinabi ni BP. Pero mamaya, babanatan ulit siya ni BP. Tuloy. Claire. Sa kanya pala nang galing Oh. ang fake news. Oh. Siya pala ang source ng fake news na ito Sige. na pinapakalat Oo. laban sa unang ginang kay First Lady. Ito, imbis na magalit ka dito, maaawa ka eh. Kasi nasayang yung pinag-aralan niya eh. Sa ilang taon to nag-aral ng abogado. Oo. Pero sigurado ba to? Nag-abogado ba to? Pero parang kung magsalita, talo pa lang grade 1 eh. Unang-una po, Oh. kailangan pa ba natin paniwalaan Oh. ang mga ganitong klaseng istorya Oh. na nanggagaling sa Vice Presidente? Unang-una, tulungan kita. Ano bang kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara Duterte? Na naaalala mo. Anong kasinungalingan? Kasi ako, marami ako naaalang kasinungalingan ng amo mo. Yung sabi niya, na pag pinapasok ang Amerikano sa Pilipinas, recipe for disaster. Kaya hindi niya papayagan na makapasok ang kano sa Pilipinas. Ang sabi niya, 20 pesos ang bigas.
Okay lang ina, isang araw pa lang tinigil na dahil di kaya. Oh, ang ano pa? Oh, walang baril si Torre. At yung mga pulis na pumasok sa KOJC. Oo. Pero libo-libong pulis may baril doon. O ano pa? Flood control project, 5,500. O, bakit bumaha? Walang hiya ka talaga. Oo. Alam nyo, mga kababayan, malapit na to. Malapit na talaga. Malapit nang kumalas ito. Masisiraan na ng bait ito eh. Tandaan po natin, Oh, dumating alin? si First Lady sa Pilipinas, Ah, March 10, ah, 2025. ah. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. Oh, alam niya nga niya eh. Utang ina mga yabang mong salita. Oh, alam niya yan bilang Vice Presidente. May records po yan. Eh, kaya nga alam niya eh. Kaya nga alam niya na may police report eh. Oh, ano sinasabi mo? Ha? Oh, ilan? March 10? Oh, March 10 daw. March 10 daw dumating sa Pilipinas yung First Lady. Oh, pero kailan namatay? Oh, 'di ba? 'Di ba 8? Oh, 10 lang ha. Vice Presidente, Oh, may records po yan. oh. Ano daw? March 11, Oh, March 11. nagkaroon po Oh, ng event oh, si First Lady oh. with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede Okay, May 11, 2025. Okay, correct ka dyan. Wala namang problema dun eh. Pero kailan ba namatay yung totoo ko? Di ba 8? Ah. Siyempre, namatay nung 8, automatic nung 8, iniimbestigahan na yun. 8 pa lang. So may 2 araw pang nakalipas bago umuwi yung pangulo mo, yung kunang ginang mo. At sabi nga ni BP Sara Duterte, nandun sa police report. Patanga-tanga to eh. Hindi po ba natin ipakita? O, ipakita mo. Oh. Oh, yan. Oh. Wala kaming pakialam dyan. Makikita po natin na Oh. kasama niya ang ilan sa Oh. mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Oh, Girl Scout ha. May mga representative pala to. Girl Scout pala to ha. Laki na, nagkaaloko. Naloko na. Pwede ka naman bumili ng Girl Scout costume. Tapos picture-picture mo na. Ayos na yan eh. Oh. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President. Oh. Mrs. Teresita Gonzales, Oh. G. Walang mo na. Ang sabi nga ni BP Sara Duterte, nandoon sa police report ang pangalan ng amo mo. Hindi namin tinatanong kung saan nagpuntang Girl Scout yan. Oo. Kung kahit Scout Ranger pa yan, wala kaming pakialam. Oo. Ang pinag-uusapan natin dito, may na-overdose sa droga. May na-overdose. At yun ay fact naman. Oo. At nandun daw yung pangalan ng amo mo. Oh. SP Central Board Member. Oh. At si Mrs. Rosaline Davadilla. Huwag mo nang pangalanan. Kahit pangalanan mo pa dyan si Washington Bush, si George Washington, pangalanan mo pa dyan si, Yuyoy Villame, pangalanan mo pa dyan si MacArthur, pangalanan mo pa dyan, kahit sino pangalanan mo dyan, hindi yan mababago yung fact na nandun yung pangalan ng amo mo sa police report, yung asawa ng amo mo. Uy. National Executive Director. Oh. Tapos? March 11 po, Ano? nang naaresto or dinala Oh. ang dating Pangulong Duterte Oh. sa ICC. Kaya nga. Kailan nangyari? 8 na overdose. Inimbestigahan. Nagkaroon ng police report. Dumating yung amo mo. 11. May 2 araw. Yung amo mo, dumating ng 2 araw at yung issue na yan ay pinuputok na putok sa media, putok na putok sa social media na yung amo mo involved. Okay. Hindi namin tinatanong kung nag-attend ba siya sa Girl Scout o kung nag-training ba siya sa Scout Ranger o ikaw nangulangot ka. Wag mong ililihis. Papaano po ito maiko-correlate? Si Pangulong Duterte ay nakuha 11. Kinidnap si Pangulong Duterte 11. Namatay yung Tantoko 8.
9-10, yung issue na yan, mga kababayan, diyan po putok na putok yung issue na yan na di umano may na-overdose at naandoon yung asawa ng presidente kasama nung na-overdose. Sa 2 araw, putok na putok. 11, si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte kinidnap. Pagka-kidnap kay Pangulong Duterte, wala nang issue. Ang issue natin ngayon, Duterte na. Di ba? Wag mo kami tatangin, Claire. Excuse me. Sabi ni Claire, kailangan pa ba natin paniwalaan ang vice presidente? Putangin na ka. Ang pinakasinungaling ang presidente, tapos ikaw. Yung vice presidente namin, wala pa ako naalala nagsinungaling yan. Wala pa ako naalala. Ikaw nga magsabi sa amin kung kailan nagsinungaling at anong pagsisinungaling, klaseng pagsisinungaling. Ikaw, harap-harapan kayo ng amo mo na nagsisinungaling. Sino ngayon ang fake news, Claire? Eto, Claire. Panoorin mo sarili mo. Kung paano ka nilalamon ng sistema mo. Po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Ikaw ang Hindi po sa nagbanggit. press briefing. Parang you're talking na pinapakita niyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Yan bang sinasabi mo lahat? Announcement ng palasyo? Patangin na mo. Hindi pa nabanggit ko lang salamat po yung vlog, Yusek, po. Para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Sabog. Fake news ka. Huwag ka ng ina ka. Ano ba yung sinasabi niya? Ito. Saan ba yun? Ginisa mo na naman. Natawa ako dun ito. Yan ito. Ito. Hindi po ako makakasagot. Hindi pala yan. Wait lang. Nasaan na yun? Basta may sinasabi siya na pinagyabang pa niya na tingnan mo, pinangako ni PRRD, 7 pesos ang bigas. 7 pesos. Saan na yun? Hindi na nawala. Hanapin natin Claire Castro. Tangin na mo, Claire. Pinahirapan mo pa ako dito. Castro. 7 pesos. Bigas. PRRD. Hanapin natin. Lilito agad dyan. Ito. Ito, Claire. Pakinggan mo sarili mo, hayop ka. Ito. Sana yan. Need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Okay. Reduce the price. Hindi gagawing 7 pesos. Ang tanga mo. Naging abogado ka, hindi ka marunong mag-comprehend ng salita. Ito pa, nagyabang pa siya, niyabang niya yan ito Sana yon? Wait lang. Nasaan na yun? Ito. Ito dati ang sinabi, mga kapatid. Sige. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely.
This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Oh, ano daw? Reduce the price of rice by up to 7 pesos. Pag sinabing reduce, ibaba, iatras. Kumbaga, halimbawa, kung 50 pesos ang kilo ng bigas, bawasan mo ng 7 pesos, magiging 43. Yun ang ibig sabihin, Claire. Tayo, saan sinelas dito? Putang ina talaga. Hindi, 7 pesos ang kilo ng bigas. Hindi yan katulad ng amo mo, si PRRD. Hindi yan banag, si PRRD. Oo. Yung 25 pesos nga, medyo malabo na, tapos gagawing 7. Tayo na magsama-sama kayo mga supporter ng mga tanso. Gago. Ano daw? Reduce the price of rice by up to 7 pesos. Kaya mo ginawa yung batas. Bakit? Rice certification law to para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? Patanga-tanga. Abogado to? Sure kayo? 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha? Yan, 2 years ha? 2 years ha? Nangako, 7 pesos per kilo na bigas. Ha? Because of the rice certification law. Per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform. Okay ha? 7 pesos ang pinangako. Walang hiya ka talaga, Claire. Ha? Pinapatawa mo kami mga Pilipino, Claire. Sino fake news ngayon, Claire? Ha? Kayong dalawa ng amo mo o si VP Sara Duterte? Kasi sabi mo kanina galit na galit ka eh. Si VP Sara, si VP Sara daw, ang nagpapakalat ng fake news. Anong fake news doon sinabi ni VP Sara? Na merong police report na nandun ang pangalan ng first lady mo. Ito, pakinggan mo ha. Claire, walang hiya ka. Binanatan ka ni VP Sara Duterte. Pakinggan mo to, Claire ha. VP. Tinawanan ni VP. Puta, nagmukhang tanga na naman no? Nagmukhang tanga na naman si Claire. Ito, mga kapatid. Nagmukhang tanga na naman tuloy. Pinimigay na baro kay JC. Ma'am, fake news daw. Kayo po ang pinanggagalingan ng fake news about doon kay First Lady according to Yuse Castro. About doon sa drugs, na kasama siya sa police report dahil nandito na rin siya sa Pilipinas bago pa raw kay pares sa Presidente Duterte. Okay. Yung sa nangyari na... kayo daw pong fake news daw yun. Sige. Oo. Lagi ko naman na sinasabi, no? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro at sa pinsan niya na si Franz Castro dahil nga ang kanilang pamilya ay pamilya na garbage in, garbage out. So, basura ang malabas lagi sa bibig. Mukhang hindi ata, I don't know kung nagigets ni Yusek ang ibig niyong sabihin kasi in-interpret niya yun as regarding to the investigation po sa Prime Water. Well, ano po ibig niyong sabihin pag sinabi yung garbage in, garbage out? Ang ibig ko sabihin, kailangan ko, ayoko na mag-explain. Kailangan mo pa i-explain yan. Walang iya. Natawa na lang si BP. Kung hindi niya maintindihan, hindi mo na problema yung BP. Ay, naku po. Tuloy. Ayoko na mag-explain kay Castro kung ano ang ibig ko sabihin. Kapag hindi niya naintindihan, ay kasalanan niya yun. At wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Last question, Mr. Bray. Kulong po, bakit daw sinisisi ang administration ng mga Congressman Duterte, managot na lang daw ang dapat managot? O kaya nga, sabi ko naman sinabi ko na yun sabi ko, yung kay PRD, kaya gawin yun ng mga abogado, yung sa aking impeachment,
nasa mga abogado na rin yon. At malamang yung kaso ni Congressman Pulong Duterte ay nasa mga abogado na rin yon. Pero yung timing na ginagawa nila at yung pattern na ginagawa nila sa pamilya namin galing sa administration ay hindi siya lost sa mga kababayan natin na nanonood. Nakikita nila kung ano yung pagigipit at pang-aapi na ginagawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika para tabunan o koberan yung mga kakulangan ng gobyerno at ng administrasyon sa totoong serbisyo na kailangan ng bayan at kawalan ng mga development projects, big ticket projects at mga programa para sa ating Thank you. Ayan ha. Claire! Narinig mo yung Claire? Wala, winasmasan ka na naman, Claire. Oh, ano na naman isasagot mo dyan, Claire? Huwag kasi patanga-tanga, Claire. Oo. Pinag-aaral ka eh. Nag-abogado ka ba talaga? Oo. Kung siya baka mamaya, anong pinuturo yung common sense? Object ba na common sense? Oo. Puntangin na, baka din tinuturo yung common sense, wala ka. Oo. Baka pag nung tinuturo yung apprehension, wala ka dun. Ay, comprehension. Apprehension tuloy. Comprehension, wala ka rin doon. Aba, Claire, medyo hiwa-hiwalay ka ng konti, Nahawaan ka na. Dati kung kamping-kampi ito sa mga Duterte, pero ngayon, naku po, ayaw na. Malaki ata bayan dyan eh. But anyway, mga kababayan, sabi ko kanina, isasama natin dito sa vlog yung full force ang mga Duterte. Pero nakikita naman natin yan ngayon, di ba? Si Kitty Duterte nagsalita na, si Ma'am Haneleta Bansenya nagsalita kagabi, at kanina sa Kainta nagsalita din siya. Yung lahat ng mga Duterte, si Bibi Sara Duterte nag-iikot, si Mayor Basti Duterte, talagang full force na po ito, mga kababayan. 4 na araw na lang, meron na lang tayong 4 na araw para mangampanya. Sulitin na po natin ito. At doon sa mga kababayan natin na wala pang kopya ng PDP laban, ngayon pa lang, ilista nyo na. Duterte candidates, black voting tayo. Straight PDP laban, mga kapatid. Okay, Claire? Ayan, magkita ulit tayo, Claire, sa sunod na video. Okay? Mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Once again, this is Master Dreads, and thank you. God bless you all, and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.